Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kamag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, ito na yung isa sa mga project ngayong 2026. Isa sa mga project natin ng Judge Ginan channel. Ang tagal natin, di ba? Ang tagal na natin, 2022. Pero after how many years, ito na yung Project Pulo. So sa start natin ng 2022, marami na tayong na-review ng mga tournament, Motos Pedestals, FRBL 1-ups, Flip Top Isa Buhay, PSP Matira Mayaman, Insane, marami pa, 'di ba? Pero ang mga na-review lang natin na pulo ng mga past years was or were yung mga non-tournament. Ngayon, yung 2022, 2023, 2024 at 2025 na titulo dito sa pulo, re-reviewin natin yan ngayong 2026. Hindi ko pinapangako kung sabay-sabay siya kasi marami tayong inaabangang mga battles eh. Especially sa flip top, ahon, yung zoning hindi pa rin tapos, yung sa Motos na pinasastig unang bara hindi pa rin tapos. So siguro may mga laktaw siguro sa yung first round kung may uploaded nan sa flip top sa Motos, magsisingit tayo ng ibang battles doon, tapos saka tayo magpo-proceed sa next round ng tournament. Siguro ganun yung mangyayari. Pero ngayon focus tayo. Isa sa mga gusto ko rin na matagal ko nang gustong matapos na tournament, itong pulo. So magi-start tayo ng 2022. Hindi ko mahanap yung 2019, yung kung saan nag-champion si C-Rhyme. So kung si C-Rhyme, makapanood ni C-Rhyme to, inform mo ako C-Rhyme kung ano nangyari sa 2019 na tournament. Tapos 2019, 2020 at 2021. Yun. Kasi sa pagkakaalam ko, 2019 ang unang tournament. So yung sa pagkakaalam ko rin, yung 2020 at 2021 pandemic. So I think wala, pero gusto ko ng clarification sa Battle MC dito sa pulo or sa mga nakakaalam. And then ayun, sa pagkakaalam ko kasi 2022 si Lax Artisto, 2023 si Prince, 2024 si Pamoso, tapos sa 2025 si Paltz. So ayun, yung 2019 si C-Rhyme, hindi ko mahanap yung bracket niya, yung tournament niya. So inform niyo ako guys. So ngayon, focus tayo dito 2022, Andros versus Carl Ian. Si Andros ngayon nasa flip top na siya. Si Carl Ian, first time ko siya mapapanood. So game, huwag na natin patagalin to. Game. Pakinggan natin, Game. Andros. Yo, Pulo, game! Game! Yo! Kyle Ian, ito ba yung manok mo, Konsi? Pues pagkatapos ng aking rounds, lechon na yan, parang donsi. Galing ka sa ligang lakas ng OB. Yung organizer ba dun may sira? Lakas ng OB, tapos lahat ng MC mahina. Pero nagkita tayo Nobyembre nung nakaraang taon. Suot mo yung Bong Revilla mo na t-shirt na nakatakin sa pantalon. Akala ko nun mahiyain ka, yung boses ayaw parinig. Malaman-laman ko puno ng pagkain yung bibig. Hanggang sa nagsimula na yung event, isa ka sa unang napalaban. Nung natalo ka kay Nasty J,
Gusto ka naming damayan. Sinundan kita sa labas. Kala ko nasaktan sa desisyon. Malaman-laman ko, babakbakan mo yung lechon. Tangina sisig, minudo, Adidas. Lahat ng putahe, walang lusot. Sabi niya sa tropa niya, di baling talo, uuwi namang busog. Uuwi namang busog. Inagawan mo si Neos ng kaldereta. Lumpia kay J. Ray G. Pero pinakalumala yung bad trip ko, nung sinabi mo kay si Rhyme na, tol, kakainin mo pa yung pansit mo? Tang-inang to sa laula. Lahat gusto makuha. Huwag mo nasama sa event si Sugar. Iba tingin niya sa tuta. Iba tingin mo sa tuta. Taglay parang CJ. Kitang-kita sa replay. Di pa nabati si DJ. Nakalimang hotdog na TJ. Ayos At sa akin ay inamin ng maitim niya na hangarin. Na kaya wala siya nung December, wala daw libreng pagkain. Kaya dapat nang patigilin, hampasin ng yan tukto. Binabawan ko na lang, malalim naman yung sandok mo. Okay, ayos na. Ang ganda nung ang ganda nung atake ni Andros dito. Focus siya sa sa comedy. Tapos nagustuhan ko yung ender na binabawang ko lang, malalim naman yung sandok mo. Okay. Nag-focus si Andros sa isang estilo, which is yung entertainment comedy o mga jokes, 'di ba? Tapos even ako hindi ko alam kung ano yung topic na sinasabi ni Andros or yung angulo na binabato niya kay Carl Ian. Sa tingin ko na-deliver naman niya ng maayos 'yon, na nahatid ni Andros yung pinaka-punto niya, yung pinaka-mensahe niya, yung pinaka-comedy at entertainment na gusto niyang mapadama sa atin. So, para sa akin, isang magandang approach yun. Panimula sa tournament, panimula sa battle, panimula unang round sa battle nila. Sa tingin ko magandang magandang check engine yun. So, ayun. Tignan natin sa round 2 and 3 ni Andros kung mag-i-stay siya sa ganung estilo. Pero sa tingin ko, opener lang yun. Para mas abangan siya sa next round, mas pakinggan siya. Sa knowing Andros kasi, hindi siya nag-focus sa isang estilo. Kaya niyang mag-iba't ibang estilo, gumawa ng iba't ibang estilo. So, ayun, sa tingin ko, check engine pa lang to. Okay? So, pero still, isang magandang approach yun, isang magandang round yun, isang magandang momentum yung nakuha ni Andros doon. So, yun. Carl Ian, game. Check. Check natin. Yo. Naman yung sandok mo. Walang balat, pakinggan natin. Yo. Kamusta, Mr. Edward Joseph, aka Andros ng Tundo? Salamat kasi isa ka sa mga nag-welcome sa akin ng maayos sa pulo. Huling usap natin, sabi mo, ikaw ay sawang-sawa na manalo, bro. Kaya i-welcome din kita sa pagkatalo na matagal mo nang gusto. At sa kanyang huling laban, siya'y nakachamba kay skilled, kahit halata na siya'y dikdik, panay Istanbul, nakalimutan ng mga bara niyang bit-bit. Huwag kang mag-alala, Tito Shernan, pag nagkalat pa yan lintik. Itong basura galing Baseco, ako na bahala magligpit. Okay. Kasi pag sinabing Baseco, kundi basura, puro sunog. Mismo, parang pandilis mo, panay baho ng iba, toxic na kahanginan lang naman, yung nare-release mo. Kung nakaligtas ka sa mga sunog sa Baseco, sa akin malabo yung iho. Wala kang taka sa disco, pag sa munti ako nagsunog na malaoson disco. At, kasi sa Baseco, parang karinderya, lahat ng bahay lutuan. Suki kayo ng sunog, parang kada buwan na lang yatang parang event ng sunugan. At Andros ng Tundo, laging banggit niya sa kalaban. Lugar ng mga siga, mga gangster, makikisig, matatapang. Magkamali ka lang ng tingin at sa titig, sila ay maangasan. May black eye kang uuwi, agad-agad kang babanatan. Huwag ganun tol, mali yan. Dapat diyan pamarisan. Pag may nagtatanong sa yung tawiran, huwag mo naman saksakin sa tagiliran. At namamuro ka na. Kasi lahat ng laban mo, may angle ka palagi sa kalaban mo. Yung kalaban mo ay addict. Addict sila. Pero ba't pag tungkol sa drugs at bato, parang ikaw yata yung madalas gumagamit? Future teacher po pala itong kalaban ko, mga kaibigan. Kaya pala gustong maging guro kasi pagtuturo na yung nakahiligan. Pagtuturo na nakahiligan.
Kaya paano naging teacher to? Kung turo naman niya, maling kwento. Kapag wala nang ma-research to, nagagawa na mag-imbento. At saka, pag-isipan mo sana bago ka nagtuturo ng mga adik sa battle, tanga. Lahat na lang tinuturo mo pa ni adik. Bakit? Asset ka ba? At sabi niya kay Karisma, kamukha niya presidente, at siya daw si Duterte. Kung si Duterte may war on drugs, ito sa war, laging on drugs yung angle niyang pameste. Porke kamukha, naging wannabe. Yun ang hirit mo katropa. Sa bagay, para kang si Duterte. Di mo kaya magpatumba kapag hindi involved ng droga. Pangalawang bahal, pakinggan Okay, natin. so technical yung atake nitong Carl Ian and dragging no? Dragging yung delivery ni Carl Ian, dragging yung time na kasi dragging siya mag-perform. Feeling ko kinakapahan niya yung yung mga lines niya. So sa tingin ko hindi siya naging ganoon ka-effective. May mga lines na maganda at pasok, pero sa tapatan ng dalawang round sa tingin ko nakuha ni Andros yon. Nanaig yung comedy entertainment over technical, lyrical ni technical at mga references ni Carl Ian. So hindi rin nakatulong yung yung pagkakaroon ni Carl Ian ng dragging performance. So I think Andros got this round. Bigyan ko to ng 9-7. 9-7 in favor of Andros. Round 2. Tangina, magre-rebat lang ako ngayon ng sobrang bilis. Magsusunog ka dito, nandyan yung mayari ng Angeles. Tangina mo pare ngayon, pagkatalo ang yung malalasap. Madalas magkasunog sa amin, madalas kasi ako mag-rap. Okay. Diba? Kaya pare, kulang ka pa nang nakuha mong info. Sa bagay, para akong adik, wala kasi makapagpatulog sa akin dito. Tangina yun na yun, Carl Ian Cepeda. Mabuti pa to, lumuwi ka na lang, eto 50. Sino ba naka-inspire sa'yo mag-rap ha? Si Cinderella? Malabo kang manalo kahit ako'y malasing repa. Para kang bading na humihiling na dumating na yung regla. Kasi ang malas mo sa balasa, ikay pinagtripan ng card dealer. Para kang dagang kostang walang buwang sa bald eagle. Sige takbo, mas badugo yan, ikay na SS-an na ni Bloodseeker. Tsansa mong maging grande, Ariana. Kaso nasawi si Mac Miller. Kaya dapat ma-SS-an ni Ariana mas badugo yan, Grand- ikay na SS-an na ni Bloodseeker. Ariana Grande is Tsansa na mong reference. maging grande, Ariana. Kaso nasawi si Mac Miller. Kaya dapat ma-SS-an ni Tuskar. Suntok ng walrus. Di mo ko mamamatipar. Utak ko Carl Magnus. Carl Utak ko Magnus. Carl Magnus. Familiar Di sa akin. mawawala ang sickness ko. Kahit magkaroon ng booster shot. Kahit magkaroon ng booster shot. Sisiw ka pa lang sa liga. Ako'y ganap ng Rooster Cup. Yung tulad mong super whack at isang loser Brad dat pasabugin butot laman nagamabura sa Google Map. O sige, ang gulo mong galing ako sa Barakuan at hanggang top 4 lang inabot. Ang di mo alam, 250 na rapper ang hindi doon nakapasok. O tirahin mo yung ilong ko malaki. Yung ilong ko malaki, isigaw mo ng pilit. Kasi umpisa pa lang, nose ko na ang yung gimmick. Nose ko na ang yung gimmick. Ikay kapos pa sa husay. Di umaabot yung tira. Para ang Pacquiao na nag-PBA, mali ka ng pinasok mo liga. Okay, so tama tayo sa part na check engine lang niya yung round 1 na comedy entertainment yung dala niya. Pagdating sa round 2, ayun na, nakita naman natin, iba na yung approach ni Andros. Nagkaroon na ng technical at saka gumamit na siya ng mga references, mga simile, mga metaphor, gumamit na siya ng ganun. So, ayun, syempre, still, meron tayong nakitang konting slip-ups ni Andros. Hindi naman siya totally choke or hindi naman naging totally dragging yung performance, pero may mga slip-ups may mga poses, may mga nawawala-wala sa metro, 'di ba? So pero still sobrang minimal, 'di ba? So ayun yung paggamit ni Andros ng ganitong estilo at compare dun sa kanina, sa tingin natin mas effective si Andros sa ganun, no? Or sabihin nating malinis lang niyang naitawid yon. Kayo mag-decide, guys. Pero para sa akin, yung round 1 ni Andros, yun yung magandang panimula talaga para sa battle na to. Yung round 2 ni Andros,
yun na yung para sa akin, yun na yung totoong Andros eh. Yun na yung may ito na yung Andros na napapanood ko before sa napanood ko sa 1 minutes sa flip top, 'di ba? Sa flip top na mga battles niya, laban niya kay Casper, ganito na yun eh. 'Di ba? So sa tingin ko ito yung pinaka-estilo niya, 'di ba? Pero props sa ginawa niya doon sa round 1 kasi sobrang effective niya doon at naitawid niya na maayos. Okay? So round 2 ni Carly yan, pakinggan natin. Tay, pangalawang bahan, pakinggan natin. Sabi ko na nga ba, yung banat niya ang hina. Sige, pag-usapan na lang natin yung mga generic mo na linya. Kasi sabi niya kay Caleron, kung ikaw si Adan, si Eva, di magpapalahi. Tapos kay Clark, kung ikaw si Adan, magsasabulan kayo ni Eva. Yan naman ang kanyang sinabi. Lagi niya daw si Eva at Adan. Hindi ko alam anong problema mo, pare. Ikaw siguro yung ahas na nanunukso, sa kanila palagi, o ahas sa battle mapanukso. Kaya nalililang niya lahat. Paulit-ulit lang naman sana sasabing panukso, pero bakit ang dami pa rin napapakagat? Marami pa rin napapakagat. Marami pa rin napapakagat. At pag-usapan na rin natin yung pang-asar na madalas mong ginagamit. Kada nakakalaban mo sa muka, tinatagtad mo ng lait. Eh hindi ka naman pogi. Kaya sana nagtataka ka kung bakit. Sila natatawa kasi yung lait galing sa gaya mong mas pangit. Sa nakakalaban mo sa muka, lagi kang may insulto. Itong pangit ng insulto, literal na pangit ng insulto. Tapos yung laban nyo ni Charisma, palitan ng rebat, lahat kami nabaliw na mag-react. Naibalik mo lahat ng linya mabigat, sinabihan ka niya ng pangit, ba't di mo na-rebat? Takina kasi nito, makalait, kala mo gwapo-gwapo. Ibalita ko sa Tondo, pag ganyan yung mukha, sinasako. At Ayos, ng rebat, sabi niya kay Clark, kung ako si Plasma, sisibakin ko si Luxuria. Okay. Sisibakin mo si Luxuria. Sure ka? Kaya pala nung birthday ni Kuya DJ, nag-swimsuit si Lux. Ika'y tinamaan kaya nasa pool ka. Inaya kumain ni Tito inaya ni Tito Shernan ayaw kumain kasi mas trip mo yung bagoong niya. Kaya talo ka na kasi lahat ng reference at linya mo tol, parang resume. Sa lahat na-apply. Samantalang tira ko parang Clash de Rosan. Talagang swak walang sablay. Magaling kang magkabit ng angle, mga ng butas, wala kang kapantay. Kung tingin mo di kita makikitaan na butas, basta ako na maglalagay. Ako na maglalagay. Kaya Mr. Edward Joseph, bistado na yung estilo mong na master. Di ma-reduce ang pag-reuse. Na basurang line sa battle, panay recycle. Okay. Si EJ palaging panalo kahit yung kanyang disc walang connect sa nakaka-battle. Malas mo lang sa aking disc, connected ka na kaya atong EJ wala nang power. Ay. Tay, muling bahan, pakinggan natin. Maganda to, maganda yung round 2 ni Carl Ian. Maganda yon. May pwede kong ibigay sa kanya yon. Ano, either kay Carl Ian yung round 2 or tabla. So, tignan natin, pag-isipan natin na mabuti yon. Mas maraming tumatak na lines si Carl Ian, yung sinasabi niya na lalo na yung wordplay niya, yung pangit na nanlait yung pangit, 'di ba? Tapos yung walang butas na mahanap ako yung maglalagay sa iyo. Ano pa? Yung ganyang mukha sa tondo sinasako. So mas maraming tumatak si Carl Ian na ano dito na linya. Tsaka mas gusto ko yung ano niya dito. Mas gusto ko yung round 2 niya compare sa round 1 niya. So siguro humina si Andros sa round 1 or mas malinis na itawid ni Carl Ian yung round 2 niya compare sa round 1 niya. 'Di ba? So ganun lang 'yun eh. Yung round 2 ni Andros malinis. Iba yung atake, iba yung approach, iba yung estilo na ginamit niya kaya effective. Pagdating sa round 2, naging technical na si Andros, references, similes, ayun na yung naging approach. Pagdating kay Carl Ian naman, may mga slip up sa round 1 na hindi rin nakatulong talaga. Kaya binigay natin kay Andros yon. So, sa linis ng performance, matik, Andros na yon. Sa effectivity ng context, ng sulat, Andros na yon. Pagdating sa round 2, pareha silang technical dito. Pareha silang gumamit ng mga references, gumamit sila ng mga laro, 'di ba? Pero sa tingin ko mas nanaig
yung context references ni Carl Ian compare sa round 2 ni Andros. So, ayan, okay naman yun. Maganda naman yung ginawa or pinerform ni Andros sa round 2. Pero mas natipuhan ko lang, mas natripan ko lang talaga yung timpla ng kay Carl Ian dito kasi mas maraming tumatak, mas direkta, 'di ba? Yun, sa preference ko, Carl Ian ako doon. Props kay Andros. Dikit lang naman. Bigyan ko ng score nga, nahihirapan ako eh. 9-7 sa round 1, 'di ba? Kasi pinag-isipan ko to kung itatabla ko ba siya or ibibigay ko kay Carl Ian. Pero para sa akin, sa tingin ko, mas maraming naging quotables si Carl Ian dito compare kay Andros. Kaya ibibigay ko to sa kanya. So, ayun. Bigay natin na score to in favor of Carl Ian. 9-8 in favor of Carl Ian. Okay? Pwede, actually dapat 8-7 eh. Pero inisip ko kasi hindi naman ganoon kahina yung round 1 ni Andros. So dapat supposedly 8.5 for Carl Ian. Pero since di tayo gumagamit ng decimal or pointing system, ano tayo? I-round up natin sa whole number. So ayun, that's 9-8 in favor of Carl Ian. So that's 17 points for 17, tama ba? 16, sorry. 16 points for Carl Ian. Then 17 naman kay Andros. Round 3, deciding, check natin. Andros. Tangina nito, sigaw-sigaw pa dito. Sinisita mo yung linya kong kinakagat, nung kinagat mo yung lechon, sinita ka ba ni Tito? Tangina mo, ayun lang yung sulat mo. Sabi mo, totodo ka. Ba't ko ireribat na po, pangit ako kay Karisma? Bakit, totoo ba? Tangina kasi linya yan, pare, ang dali ma-counter to. Sobrang pogi ko, pag nagpapaload ako, kinukuha number ko. Tira pa ako. Tangina, round 3 na. Malapit nang humantong sa katapusan ng ang battle, malapit nang humantong sa hangganan. Handa na ba ang bungo mo na aking tatapak-tapakan? Huwag ka nang umasang ang judging maging in favor sa'yo halang. Yung skill nga tinalo ko eh. Ito pa kayang nagle-labor lang. Ito pa kayang nagle-labor lang kasi Carl, pangalan mo na mismo nagsasabi na wag ako ang hahamunin mo. Kasi whenever you see A in less than an R, L lang aabutin mo. Kasi pinagtitripan ka lang ni Shernan, di ka ba nagtataka? Pangalan ng event natin fusion kasi para kang dalawa. Kaya talo ka sa akin, mapabattle o cyper. Sobrang taba mo di kasi nasakay ng mga pedicab driver. O baka sabihin, Andros, patawa na naman, wala bang insultong madugo? O ba't di ba kayo naiinsultong natanggap to sa pulo? O di ba kayo naiinsultong natanggap to sa pulo? Kasi pare ang hina mo kahit maghanda ng isang buwan. Tangina malabong matalo na ito yung pasok sa top 4 ng Barakuhan. Top 4 ng Barakuhan yun. Top 4 ng Barakuhan. Kasi pare, hindi sa akin lulusot itong batang QC. Kahit anong pagpapanggap, halatadong newbie. Magpapaka-o bigay nilang sa hinain mong rookie. Kasi unang sipat, alam ko nang walang siktong pusi. Time. Ulibat. Yun lang, may choke sa dulo. Chance ni Carl Ian makuha to kung yung round 3 niya katulad ng round 1. Katulad ng round 2 niya. So, crucial yung round 3 kasi pare silang may nakuwang round para sa akin. Lamang lang ng 1 point si Andros dito sa score na 17-16. Pero itong round 3 ni Andros, nadapa siya dun sa gitna. Hindi nga sa gitna eh. Bandang dulo pa siya nadapa dun. So, tignan natin kung ano yung magiging performance ni Carl Ian dito. Pakinggan natin. Pinanood ko lahat ng laban sa pulo nitong bata na yagit. Teknik na ito magkabit ng mga paratang at kanyang kinakabit. Kagaya sa nanay, syota, payat, mataba, pangit ka at nag-a-addict. Pangit ka at nag-a-addict. Tamad magsulat tungkol sa kalaban mas pinaghahandaan yung ibabalik. Alam niya na kasi kung ano yung mga ititira sa kanya. Kaya kalahati ng rounds puro ribat, kunti lang rito na handa.
Isipin mo sana yung performance mo kung kasulit-sulit ba. Paano di magmamarka at gagas-gasunin niya kung paulit-ulit na? Wala kang kwenta. Wala kang man ng linya dito na naiimprenta. Kaya pala maging sa damit, puro plain lang yung kaya mong ibenta. At samantalang ako, lahat ng lines ko babakat. Parang basang semento sa tingting. Basag tong pakul na nagmamatigas. Sa pagbangga, parang tagtres na yelo sa dingding. Kahit ang pabida, galing Tondo, Manila, mamatay at yan ang ending. Si Asyong kay Totoy Golem at mga linya ko ang Ernie. Nagpipiling doon pa yan. Umaasta na mala OG. Gumagan bars pa ang walang iya. Piling price tag lang at donji. Pero sa battle, mais vendor, yung mga linya niya ang corny. Maangas pero patawa. Ano yan? Eddie Garcia lang sa movie? Kaya, ang hilig, mag-angas parang suntukan tayo. Tapos joke lang, putang ina ka. Kung ako si Big Show, sarap mo i-choke slam. At, walang. Kaya Manoy, huwag kang mag-asta na mala ese sa parang ese na mala OG sa tundo. Kilala ka lang sa lugar nyo na nagpapa-order ng munggo. Tapos kung makalait pa to si Pakshit, kala mo pinakapogi sa mundo. Lalo ka nga lang pumapangit kahit na Kojik sabon mo. At ang pulo ay binuo ni Tito Shernan. At siya nga ang namumuno. Tayo ang binhi at pananim na kanyang pinalagot, pinatutubo. Ako'y bagong sibol na halaman. Ikaw, matagal na. Kaya mataas at matayog ka na puno. Kung walang karapatan sa titulo ang masisibak kasi ako yung katutubo. At last, ngayong laglag ka na sa tournament, sa akin wala nang sagabal. Tinupad ko ng hiling mong talunin kita, makakapag-focus ka na sa pag-aaral. Time. Tay, palakpakan natin yung laban na yun. Go! Okay. Tangina, crucial talaga yung round 3. Maraming pwedeng rason kung ibibigay nating tabla yung round 3. So, unahin natin sa choke. May choke si Andros. Meron din choke si Carl Ian. Sa effective lines, rebuttals ni Andros, effective. Yung mga lines naman ni Carl Ian, yung mga simile niya, effective din. So, yung mga references, lahat ng mga almost lahat ng mga binato ni Carl Ian kay Andros pasok. Ganon din naman yung binato ni Andros kay Carl Ian pasok din. So round 3, I don't know if agree kayo, pero itatabla ko to sa score na 7 points. 67 ko to. Hindi ko na rin papahabain pa. I think yung salpukan ng round 3 sobrang dikit na pwedeng either way. Pwede nyong ibigay kay Andros yon kung meron kayong linya na nagustuhan at para sa inyo hindi tumapat sa mga hindi tumapat sa mga na-spit ni Carl Ian na mga linya. Pwedeng ganon. Or pwede nyong ibigay kay Carl Ian naman dahil pwede nyong isipin or pwede nyong gawing reference yung haba ng choke. Mas mahaba yung choke ni Andros sa round 3 compare sa haba ng choke ni Carl. So, pwede rin ganun eh. So, mahirap. It's your own preferences. 'Di ba? So, sa akin, since nakita ko naman yung context, nakita ko yung performance, nakita ko yung sulat, I think enough or fair enough na ibigay na tie yung round na to. So, giving this a tie points, Andros overall got this battle. So, final score 9, 8, and 7. That's 24 points for Andros. Kay Carl Ian naman 7, 9, and 7. And that's 23. So, 24 to 23. Rounds 1 and 3. Round 1, Andros. Round 2, Carl. And round 3, tabla. So, overall, Andros ako dito. Sa tingin ko, mas malakas, pinakamalakas na round ni Andros yung round 1. And even
solid yung round 2 ni Carl Ian for me. Sa tingin ko, hindi pa rin siya naging enough para pantayan yung round 1 ni Andros. So, yun. Andros ako dito. Pero, hindi ako magugulat kung si Carl Ian yung mag-a-advance at mananalo. Okay, game. Tangin ang laban na yun. Titulo 2022 Pulo Rap Battle League. Maraming salamat palagi Angeles Resort sa pagbibigay ng venue. Huwag na natin patagalin to. Ang boto ng Horado advancing para sa round 2. 3-0 para kay Andros. 3-0 Andros. Siguro isa sa mga nilamang ni Andros dito, yung mga rebattles niya. Yo, tangan na, pa-proud lang ako sa sarili ko kasi sa lahat ng stress, tas nag-breakdown pa ako this last week, nakakayanan ko pa rin to. Yo, thank you. Yun, shoutout Clyde Bahas. Round 1, floating. Yo. J-Doc Montrap 3 keys on top floating. Yeah. Binoto ko Andros round 1 tsaka round 2. Round 1 kasi pasok lahat ng binitaw ni Andros na jokes, pati yung mga kung paano niya impromptu yung simula niya. Ang ganda nun. Tapos sa round 1 kasi medyo nag-stutter si Carl, kaya parang hindi yun, malaking minus yun, lalo't tournament yung laban. Kailangan preparado ka at handa talaga. Sa round 2 naman doon, makikita nyo naman sa video yun, yung punchline, yung multi ni Andros, pasok na pasok. Tapos sa round 3, binigay ko kay Carl kasi malaking bawas talaga pagka tournament tapos medyo nag-stutter ka ng Yeah, mahaba. totoo naman. Kaya 2-1 para kay Andros. Si Rem, binoto ko si Andros. Round 1 kay Andros. Ganda ng opening, tapos round 2 kay Carl. Round 3 Andros. Kasi na lang din ako sa rebat nun. Importante din kasi yun. Nakaka-counter ni Andros yung mga sapak ni Carl. Kaya okay sana kung nag-rebat siya, may chance siya kasi nag-stutter si Andros. Pero Andros talaga 1 and 3. Yeah, totoo naman. Round 1 Andros, round 2 and 3 ko tinabla ko kasi talagang wala akong mapili sa kanila, dikdikan talaga sila. Yung round Sabi 3, ko sa inyo, yung round 1 talaga yung pinakamalayo sa lahat ng rounds dito. tinabla kasi ang ganda nung rebat ni Andros kaso medyo nag-stutter siya bandang huli. Tapos ang lalakas ng mga bawi bandang dulo ni Carl, kaya ayun, Andros. So ayun. May mga punto sila na agree ako at may mga punto sila na I think nasabi ko naman. So yun yung unang-unang battle na na-review natin sa Titulo 2022 at right after this pangalawang battle naman sa bracket A tayo. Okay? Kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.